Sa nakaraan ay naaga ni Bai Yifan ang espada ni Zhao Rui, sabay winasak ng ating bida ang espada nito at sinabing isa lang iyon basura. Maangas na sinabi ng ating bida kay Zhao Rui na, di ba sinabi nito sa lahat na bobogbugan siya na nito na kahit ang kanyang nanay ay hindi siya nakikilala, sabay tanong na kung iyon lang ang makakakaya nito. Galit na galit si Zhao Rui sa ating bida dahil sinira nito ang kanyang ancestral demon-slaying sword. At pinagbant ang papatayin si Bai Yifan. Dahil doon ay binigwasan siya ng ating bida sa mukha kaya tumilapon ito. At pinagsisipak ng paulit-ulit gamit ang Golden Fist. Latag si Zhao Rui matapos ng ilang suntok sa mukha. Sa isang banda ay pangungut siyang sabi ng ating bida na, hindi niya inasahan na si Zhao Rui, na nasa peak ng Profound Realm ay kinaya ang kanyang mga atake, kaya nakakamangha ito. Pero hindi man lang siya nito na puwersang gumamit ng sandata, kaya sinipa niya si Zhao Rui palabas ng stages. Pagbagsak ni Zhao Rui at nang magkamalay ay hinawakan niya ang kanyang mukha na puro pasa at bukol-bukol ang pagmumuka. Namangha ang ilang outer disciples sa ating bida, dahil tinalo nito si Zhao Rui. Mula sa ika-46 na ay lumaktaw ito sa pang-7, kaya nakakamangha ito. Matapos ng laban ay iminungkahi ng elder na ang ating bida ang nanalo. Bumaba si Bai Yifan ng stage at kinamusta ang tatlo. Sa laysay ni Liu Wei na natalo lang niya ay 38 na nasa listahan, at hindi siya kasing lakas ni Bai Yifan na nakaabot ng top. Napakamot ng ulo si Kalbo at sinabing silang dalawa ni Shinyo ay nakaabot lang ng top 50. Sabi ni Shinyo na iyon lang ang makakaya nila. Maya-maya lang ay may lalaking lumilipad sa ere habang sumisigaw. Napasabi na lang sila na kung sino naman kaya iyon, napaka-miserable. Sumadsad ang lalaki sa harap ng apat, at nakilala ng ating bida na iyon ay si brother si Yuanbai. Tanong ni Shinyo kay si Yuanbai na kung ayos lang ito. Habang sa gilid ay pinag-uusapan na natalo si Yuanbai. Hindi sila makapaniwala na si Yuanbai na nasa top 3 ay natalo lang ng ganun kadali. Ayon sa isang outer disciple na si Xiao Si ang nakalaban ni Yuanbai. Ang number 1 outer disciple. Ayon sa natalo na si Yuanbai na malakas si Xiao Si pero magintay lang ito at balang araw ay malalampasan din niya ito at maghihiganti. Pangungut siya ni Xiao Si na, ang ambisyon ng isang langgam. Nagtaka ay Liu Wei dahil akala niya ay naka-quarantine si Xiao Si na akala nila ay hindi ito sasali. Tanong ni Bai Yifan kay Liu Wei na kung malakas ba ang taong iyon. Sagot ni Liu Wei na si Xiao Si ay nanalo ng 4 na sunod-sunod sa nagaganap na outer disciple competition. Sabay tanong ni Liu Wei na kung hindi ba malakas ang ganun. Mungkahi ni Bai Yifan na parang may mga pandarayang nakatago si Xiao Si sa kasuotan nito. Nagtanong si Xiao Si sa ating bida na kung ito si Bai Yifan. Sagot ng ating bida na kung bakit ito nagtatanong. Tugon ni Xiao Si na may mga narinig siyang bagay tungkol sa ating bida sa nakalipas na ilang araw, kaya gusto niya itong labanan. Maya-maya pa ay may lalaking dumating na may pasan-pasan na tao sa balikat at tinawag si Xiao Si. Sabi ng lalaking dumating kay Xiao Si na may isa lang itong karibal sa outer sect at iyon ay siya. Xiao Xin. Nagtanong ang isang outer disciple sa kasama nito na kung nakabalik na iyon galing training. Salaysay ng isang lalaki na makakakita sila ng totoong palabas. Sinabi ni Xiao Si kay Xiao Xin na, narinig niya na matapos niya itong talunin noong nakaraang laban ay nagsanay ito sa labas. Dagdag pa nito na nagsanay si Xiao Xin ng kanyang skill sa paghabol sa mga criminals, at hindi niya alam kung gaano na ito kalakas. Ibinagsak ni Xiao Xin ang nahuli nitong criminal, sabay sabi kay Xiao Si na malalaman nito kung susubukan nito. Napansin ng mga outer disciples ang bangkay, kaya nakilala nila ito. Ang bangkay ay ang Lionhead pang 105 sa Holy Land Most Wanted Criminals, si Shigang. Napatanong na lang sila kung totoong napatay ni Xiao Xin ang criminal na si Lionhead. Si Lion ay nasa Profound Realm na may patong sa ulo na 20,000 Spirit Stone. Inis na sinabi ni Xiao Xin sa mga outer disciple na 7 araw at 7 gabi niyang hinabol ang criminal na iyon bago mapatay. Sabay inutusan ng mga outer disciple na dalahin ang bangkay sa tribute hall at kunin ang kanyang spirit stone at ibigay sa kanya. Agad namang sumunod ang mga outer disciple at binuhat ang bangkay. Maya-maya pa ay gumamit ng kapangyarihan si Xiao at hinatak ang isang outer disciple palapit. Sabay tanong na kung kasali ito sa sunod na competition. Sabi ni Xiao Xin sa lalaki na manahimik na lang ito sa isang tabi.
Sagot ng lalaki na masama ang kanyang pakiramdam kaya kunin na ni Xiaozin ang kanyang pwesto para sa sunod na competition. Ginanahan si Xiaozi dahil hindi siya tatamlayan sa sunod na laban. 2 oras ang makalipas ay may kalaban na naman siya na pinalipad palabas ng stage. Manghang-mangha ang ibang outer disciples dahil panalo na naman si Bai Yifan. Ilang sandali lang ay may pinalipad na naman si Bai Yifan, habang sinabi sa kanyang senior brother na salamat dahil naging madali lang sa kanya. Sa isang banda ay masayang-masaya ang mga kaibigan ni Bai Yifan sa sunod-sunod nitong pagkapanalo at nakapasok na sa top 5 ang ating bida. Makalipas ng mahapagpaglalaban ay sasabihin na ng elder ang nakapasok sa top 3. Iyon ay sina Bai Yifan, Xiaoxi, at Xiaozin. Manghang-mangha ang dalawang dalaga sa taas ng puno dahil hindi lang natalo ni Bai Yifan ang malalakas sa 2 list, kundi nakapasok din ito sa top 3. Sinabi ni Xiaozin sa ating bida na hindi inasahan na matapos niyang hindi makabalik ng 1 taon, ay may bagong karakter ang magpapakita sa outer sect. Naging interesado siya, iminungkahi ng elder na ang final ang gaganapin bukas. Dagdag pa ng elder na magdudraw sila ng lot. At ang isang maswerte ay mapupunta agad sa advance. Sabay ibinato ang sopet na naglalaman ng kanilang swerte patungong advance. Matapos masalaw ng 3, ay binuksan agad ng ating bida, malace lang niya at ang kanyang napili ay laban. Naisip niya na kailangan niyang tipirin ang kanyang lakas. Maswerte si Xiaoxi dahil siya ang magtutungo sa advance. Binasag ni Xiaozin ang hawak niya, habang nagbabanta na maghintay lang si Xiaoxi, dahil hindi pa aabot ng 3 galaw ang kanyang gagawin para matalo si Bai Yifan at silang dalawa na ni Xiaoxi ang maglalaban. Maya-maya lang ay napalingon si Xiaozin, matapos batuhin ng ating bida ang likod niya ng mga stick na nakatusok sa salitang defeat. Pang-osar ng ating bida na si Xiaozin ay nasa top ng Profound Realm, kaya hindi ito ang makakalaban niya. Manghang-mangha ang mga outer disciples, napasabi na lang ang isa na kung nakita ng mga ito ang ginawa ni Bai Yifan, dahil gumamit si Bai Yifan ng soul power para hatiin sa maliliit na peraso ang bambo at ibinato sa likod ni Xiaozin. Ayon pa sa isa na ginagalit ng ating bida si Xiaozin, sabay napapaisip na kung gusto nang mamatay ni Bai Yifan. Sinabi ni Xiaozin na napakatapang ng ating bida, pero bukas ay ipapaunawa niya dito ang mga sinasabi nito gamit ang ganyang kamao. Nag-alala si Xinyu sa ating bida at sinabing iyon ay si Xiaozin masamang galitin iyon bago ang laban, sagot ng ating bida na wag itong mag-alala sa kanya. Salaysay ni Liu Wei na hindi natatakot ang kanyang brother Fan, at handa niyang ipusta ang kanyang lahat ng kayamanan para kay Bai Yifan. Nagkamay ang dalawa at sinabi ng ating bida na masyado itong nagtitiwala sa kanya. Sagot ni Liu Wei na ganun talaga, para makakain sila ng maraming karni sa hinaharap. Ayon sa ating bida na pumunta si Liu Wei sa kanyang bahay mamayang gabi at bubusugan niya ito ng maraming pagkain. Nagtungo si Xiaozin sa tahanan ni Wang Meng. Sabi ni Xiaozin na nagpadala si Wang Meng ng tao sa kanya para ipatawag siya ng 10 oras ng gabi, sabay tanong na kung may problema ba. Pinaupo ni Wang Meng si Xiaozin, habang sa likod ay may mga babaeng tumutugtog. Mungkahi ni Zin na linawin na ng babae ang gusto nito. Habang nagsisilin ng Cha si Wang Meng ay inalok niya si Xiaozin na pseudo-spiritual level technique at 20,000 spirit stone, para patayin si Bai Yifan sa gaganaping final competition bukas. Tugon ni Zin na nais palang patayin niya si Bai Yifan para ipaghigantay ang kapatid nito. Salaysay ni Wang Meng na kahit nasa paglalakbay si Xiaozin ay alam pero nito ang nangyayari sa loob ng Holy Land, at tama gusto niyang patayin si Bai Yifan. Tumawa si Xiaozin at sinabing ang pseudo-spiritual level technique ay napakamahal, pero habang naglalakbay siya ay marami na siyang nahawak ang ganong klaseng technique. Kaya hindi niya alam kung ay kokonsider niya na sapat na kabayaran. Habang hihigop ng Cha ay sinabi nito kay Wang Meng na kung gusto nito na magkaroon sila ng kasunduan ay magpakita ito ng sinseridad. Inilabas ni Wang Meng ang singsing para ipakita kay Xiaozin kung sapat na iyon. Dagdag pa nito na iyon ay ang magic ring, mapapalakas nito ang blood at chi. At iyon ang pinaka-the best na weapon ayon sa kanyang master. Sabay tanong kay Xiao kung ano sa palagay nito. Kinuha ni Xiaozin ang singsing at sinabing ang maganda naman ang magic ring pero hindi pa rin iyon sapat. Tanong ni Wang Meng na ano ang gusto ni Xiaozin,
habang nakangiti, pero sa loob-loob nito ay pika na ito sa kaastihan ni Xiao Zin. Habang naiisip ni Wang Meng na ginagawang kalamangan ni Xiao Zin ang sitwasyon. Biglang kinalong ni Xiao Zin si Wang Meng, kaya biglang nagulat ang babae sa ginawa nito. Sinabi ni Xiao Zin na, sa totoo lang mula nang magpalakas siya sa loob ng 3 buwan para talunin si Xiao Shi, at hindi pa siya nakakahawak ng katawan ng isang babae sa mahabang panahon na iyon, lalo na ang maganda babae na gaya ni Wang Meng. Bumaba si Wang Meng at sinabi na kapag naipag-hig-antay na siya nito, ay magagawa ni Xiao Zin ang lahat ng gusto nito. Tumawa si Xiao Zin at sinabing pumapayag siya sa kanilang kasunduan. Matapos noon ay hinatak ni Xiao Zin ang 2 babaeng tumutugtog palapit sa kanya. Nagulat naman si Wang Meng sa ginawa ng lalaki, sabay napatanong na kung anong ginagawa nito. Pinasa ni Xiao Zin ang 2 babae at tumalikod, habang sinasabi na malamang magsasaya sa mga putahing inihanda sa kanya ni Wang Meng, sabay tawa ng Maniokis. Sa isang banda ay sumisigaw ang 2 babae at humihingi ng tulong kay Wang Meng na tulungan sila, dahil magagahasa sila haha. Galit na iminungkahi ni Wang Meng na magdahan-dahan lang ito dahil may laban pa ito bukas, baka makaapekte ng gagawin nito sa kanyang lakas. Tumawa lang si Xiao Zin at sinabing si Bai Yifan lang naman ang kanyang makakalaban, at hindi yun karapat-dapat sa kanyang atensyon. Wala nang nagawa ang 2 babae kundi sumigaw at humingi ng tulong kay Wang Meng, pero hindi sila natulungan kaya yari sila ngayon kay Xiao Zin. Sa sumunod na araw, isang umaga sa taas ng stage ay magkaharap ang magkalaban na sina Bai Yifan at Xiao Zin. Sa isang banda nagtanong isang outer disciple sa kasama nito na kung kaya ba ni Bai Yifan manalo laban kay Xiao Zin. Sagot ng kasama nito na, anong punto ng pag-uusap nila? Si Xiao Zin ay pinili ng tuyuan 3 taon ang nakalipas. Narinig pa niya na nasasanay ito ng pseudo-spiritual martial arts technique, at nakamit nito ang minor level ng tagumpay. Ayon pa sa outer disciple na, nakamit lang ni Bai Yifan ang pag-breakthrough ay dahil sa umasa lang ito sa divine pill na iniinom nito. Ang realm nito ay hindi balanse, ang laban sa pagitan ni Bai Yifan at Xiao Zin ay parang paglaban ng anak sa kanyang magulang. Sinabi ng isang outer disciple paparating na ang mga elders. Nang makarating na ang mga eldai naupo na agad ang mga ito. Ayon sa representative elder ng Muyuan, na ngayong taon ang outer disciple competition ay mas may buhay kumpara sa nakaraang competition. Ayon sa representative elder of Tuyuan na, sinasabi na maraming baguhan ngayong taon. Ayon naman sa babaeng elder representative of Shuiyuan na, pinapangunahan na niya na si Xiaoxi ang napili ng Shuiyuan. Walang sino man ang magagawang talunin ito. Tugon naman ng representative elder of Golden Court na, baka nagpapatawa ang babae ito. Dagdag pa nito na marahil maayos ang pick nito pero kailangan pera nitong irespeto ang ibang outer disciples. Dahil sa mga komosayon ay nagsalita na si Long Jia ang representative of the Grand Court, sinabi nito na magsisimula na ang competition kaya wag nang magtalo pa ang 2 elder. Salaysay ni Long Jia sa lahat ang gaganaping competition ay ang pinakamalaki sa nakaraang 5 nagdaang competition. Ayon pa sa Elder Long Jia na sa stage ay tungkol lamang sa pagkapanalo at pagkatalo. Hindi tungkol sa buhay at kamatayan. Maaaring gamitin ng mga kalahok ang anumang paraan na gusto ng mga ito. Habang nananahimik ang ating bida ay nasisiyahan siya at hindi na makapaghintay sa mangyayaring laban. Bago mangsimula ang laban ay may masamang plinano si Wang Meng, lumuhad ito sa kanyang Master Long Jia para tulungan siya nito ulit. Habang nasa pangit nitong pagmumuka ay naiisip niya na binago ng kanyang master ang patakaran ng paligsahan dahil nagmakaawa siya dito, kaya mamamatay na si Bai Yifan ngayong araw. Dahil kinalaban nito ang kanyang Wang family kaya ngayong araw ay pagbabayaran ni Bai Yifan ng kanyang dugo. Habang magkaharap ang 2 maglalaban ay, pinakita ni Xiao Zin ang kanyang magic ring, habang sinasabi na hindi pa huli ang lahat para aminin ni Bai Yifan na sumusuko na ito. O matatapos ang laban nila na umiiyak ang ating bida. Maangas na sinabi ng ating bida na sabihin ni Xiao Zin ang mga salitang iyon sa kanyang sarili. Dahil doon ay nagalit si Xiao Zin kaya sumugod kaagad sa ating bida ng napakabilis para suntukin sa mukha. Dahil sa atakeng iyon ay nagkaroon ng pagsabog sa taas ng stage. Namangha ang mga manunood sa malakas na suntok sa iyon, at napatanong sila kung hindi ba namatay si Bai Yifan sa atakeng iyon.
Matapos mawala ang usok, ay nagulat sila dahil naiwasan si Bai Yifan ang atakeng iyon. Nangasar pa ang ating bida na gaya ng kanyang inaasahan sa pangalawa sa listahan ng pinakamalakas, karapat-dapat nga ito. Nagtaka ang isang outer disciple kaya napatanong na lang ito sa kanyang kasama na kung anong magic weapon ang gamit ni Xiao Zin dahil napakalakas nito. Sa isang banda ay nakangiti si Wang Meng, dahil gawa iyon ng magic ring na galing sa kanyang master, mapapalakas nito ang strength ng isang warrior ng 5 beses. Dagdag pa nito na si Xiao Zin ay malakas at dahil sa magic ring ay mas lumakas pa ito kay mahihirapan na si Bai Yifan na makaligtas. Tumawa si Xiao Zin sa ating bida sabay tanong na kung hindi ba ito gagamit ng kahit anong magic weapon. Sinabi pa nito na tingnan na lang nila kung makakayanan pa ni Bai Yifan ang sunod niyang gagawin. Nagpalabas si Xiao Zin ng napakalakas na asul na enerhiya at nag-anyo itong isang malaking tegre. Nagulat ang isang disciple matapos makilala ang skill na iyon. Ayong dito iyon ay ang 10 Tiger Power, isang pseudo-spiritual martial level technique. Napagtanto nila na totoo pala na nag-advance ay Xiao Zin sa tuyuan. Ayon sa Elder Long Jia na ang 10 Tiger Power ay mula sa tuyuan peak at mas malakas sa Bull Demon Power na sinanay ni Bai Yifan. Kapag ito ay sinanay kahit sa maliit na degree ay katumbas na nito ang lakas ng 80 kabayo. Dahil sa napakalakas ng teknik nito ay ito ang pinakamalakas sa lahat ng outer disciple. Ngumiti lang ang ating bida at naglabas ng gintong enerhiya sa kamay at ginamit ang Golden Claw. Kinalmat ng ating bida ang 10 Tiger Power ni Xiao Zin at sa isang iglap lang ay naglaho itong parang bula. Takang-taka si Xiao Zin, habang napapatanong na kung paanong ang isang yellow level rank talent ay magagawang siraing ang body protection spirit power niya. Sinabihan ni Bai Yifan si Xiao Zin na bakit ito natutulala, sabay tanong ng ating bida na kung nawalan na ba ito ng malay. Mungkahi pa ng ating bida ay hayaan ni Xiao Zin na buksan niya ang mga mata nito. Sa isang iglap ay bigla na lang tumama ang sipa ni Bai Yifan sa dibdib ni Xiao Zin. Habang nasuka ng dugo dahil sa atakeng ay, napaisip ito na napakabilis ng galaw, hindi man lang niya napansin ng malinaw ang mga galaw ng ating bida. Dahil sa lakas ng sipa ng ating bida ay tumilapon si Xiao sa ere habang nasuka ng dugo. Napatanong na lang ang isang outer disciple na kung paanong si Xiao Zin ay tinalo lamang ng isang baguhan na mayroon lamang na yellow level talent. Dagdag pa ng isa na hindi siya makapaniwala na si Bai Yifan ay gagamit ng kakaibang body movement. Sinabi ni Xiao Zin na minaliit niya ang ating bida, at hindi niya akalain na itutulak siya nito na gawin ang isang bagay. May kinuha si Xiao Zin na isang uri ng pill. Napansin ng dalaga na ang bagay na kinuha ni Xiao Zin ay isang gas pill. Napasabi na lang si Jiang Ling na hindi niya inasahan na gagamit si Xiao Zin ng ganung bagay para manalo. Salaysay ng dalaga na kapag kinain ang gas pill ay masusunod nito ang kalahati ng blood at chi sa katawan. Tataas ang internal strength sa mixing panahon. Dagdag pa nito na ipinagbabawal na ang ganung pill kaya bakit nagkaroon ng ganoon si Xiao Zin. Matapos ikonsumo ni Xiao Zin ang gas pill ay naglabas ito ng napakalakas na enerhiya, habang nagbabanta sa ating bida na ayaw niya itong pagpire-piresuhin kaya lumuhad na ito ngayon din. Biglang lumitaw si Bai Yifan sa harap ni Xiao Zin gamit ang mountain breaking technique, kaya biglang nagulat ang mayabang na si Xiao Zin. Biglang may lumitaw na nakapalaking gintong kamao sa taas ng mayabang ng Xiao Zin, kaya agad itong dumipinsa sa atake ng ating bida. Gamit ang 10 Tigers, napaisip na lang si Xiao Zin habang nahihirapan, napakalakas ng spiritual martial arts ng ating bida, at hindi na nito matatagalan pa iyon. Gamit ang Giant Spirit Feast ng ating bida ay tumilapon si Xiao Zin palabas ng stage ng duguan. Namangha ang mga manunood dahil hindi man lang nakayanan ni Xiao Zin ang isang atake lang ng ating bida. Habang ang iba ay napapamura dahil hindi ka panipaniwala iyon. Matapos matalo ng ating bida ang kanyang kalaban ay nagyabang pa ito na kung sino ang pinakamalakas. Gusto ko lang pang ipaalam sa ating mga gwapo at magandang taga-subaybay na ito pa lang po ang latest chapter ng manhwa na ito, kaya mapapansin nyo na ang tagal ko mag-upload nito, pero wag kayo mag-alala pag may bagong chapter nito recap natin agad. Yung isang upload muna natin ang panoodin nyo habang nag-aantay.